Celine's POV. Saan ka pupunta? Tanong ko kay Lucas nang makita kong nakapormal na ayos siya. Tumayo ako, tinulungan siyang ayusin yung necktie niya. Medyo loose kasi yun. Dad's looking for me. I need to attend some errands. Seryosong sabing Lucas. Sige, anong oras ka ba uuwi? Tanong ko. Gusto ko kasi siyang ipagluto. Hindi ko alam. Pero wag kang aalis, okay? Hinalikan niya ako sa labi bago niya isinuot ang Rolex niya. Tipid lang akong ngumiti. Opo, kamahalan, napangisi siya. I love you. Thank you. Matamis na sabi ko. Napaismid si Lucas bago ako pinaikutan ng mata. Aba, ang sungit. Gotta go baby. Paalam pa niya ulit bago siya sumakay sa Mercedes-Benz niya. Nag-flying kiss pa ang loko. Kaya pabiro ko yung kinatch at nilagay sa labi ko. Bye-bye! So anong gagawin ko ngayon dito? Naitanong ko sa sarili. Nadatnan ko si Manang Edna na nagwawalis. Linggo pa lang ngayon, ang bilis ng araw. Hello po Manang! Masayang bati ko sa kanya. Hello ma'am, kamusta ka? Tipid niya akong hinitian. Okay lang po, kayo po. Tumango lang siya. Ano ba yan? Napanguso ako. Parang wala siyang balak na kausapin ako eh. Umupo na lang ako sa sofa at tinawagan si Emily. Kamusta? Nadiligan ka ba? Yun kaagad ang bungad niya sa akin. Yang bibig mo? Mamaya may makarinig sa'yo. Nakakahiya ka. Narinig kong pagtawa niya sa kabilang linya. O di mainggit sila. Pero in fairness, sana all. Ilang oras ba? Masakit ba? Halos mamula ako sa tanong niya. Kunwari na lang ay hindi ko alam yung pagtataksil niya. Tigilan mo akong babae ka ha? Ang lantod mo na. Alisin ko kaya yung bunganga mo. Napaismid ako. Umakto naman siyang nasasaktan. Hala, ang sama mo sa akin best friend. Napairap ako. Saka naman tumingin sa akin si Manang kaya umiling lang ako. Baka ano pang isipin niya. Anyways, bakit ka tumawag? Nasa shooting kasi ako. Manood ka, next month na nila ipapalabas. Napangiwi pa ako sa tinis ng boses niya. Kaya naman pala, hindi lang ako sure kung makakanood ako. Hindi ko kayang manood ng mga ganong pelikula. Ang alam ko ay may pagka-erotic yun, knowing Emily. Ayaw nun kapag walang thrill. Susubukan ko, magkwento ka nga tungkol sa buhay mo. Naiinip ako eh. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun nasabi. Mukhang si Emily ay natigilan din. Nasaan pala yung masarap na asawa mo? Masals pa lang napapalatak na ako eh. Malanding sabi niya. Naginit biglang ulo ko. Hindi ko naintindihan ang sinabi niyang yun. Lalo pat nalaman kong may nangyari sa kanila noon. Asawa ko yun at kaibigan ko siya. Emily, magtapat ka nga. Bumara ang lalamunan ko. Kaya napalunok ako ng paulit-ulit. Makumpronta nga. Ano yun? Kinakabahang sabi niya. Noong kasal ko, bakit hindi ka umattend? Napapikit ako. Ayun na naman yung sakit. Kasi may shooting kami. Palusot niya. Kinagat ko ang labi ko. Yung sa kinagabihan. Hindi siya sumagot. I smell something suspicious ha? Saan ka pumunta kinagabihan? Hindi mo malang ako binisita. Pinatatag ko ang loob ko. May pinuntahan lang kasi akong importante. Yun, tama kaya hindi ako nakadalo. Nagtatampo ka ba? Sorry na. Nautal na sagot niya. Napangisi ako. Sinungaling. Let's meet tomorrow 6 AM sharp. Sa may CRL. Mabilis na sabi ko saka ko pinatay ang tawag. Ano pag-uusapan natin? Nakataas kilay na tanong ni Emily. Kinakabahan pa ang gaga. Aba, dapat lang. Umorder muna kaya tayo no? Anong gusto mo? Mahinahong tanong ko dahil hindi siya mapakali. Para siyang uod na binudburan ng asin. Ang likot. Beef steak, Hawaiian pizza and fruit cocktail ang in-order ko. Tinap ko yun sa iPad na menu bago binalik sa waiter. Ganon din ang in-order ni Emily. May shooting pa kasi ako. Bilisan natin. Baka pagalitan ako. Sabi niya. Halatang naiilang. Dapat lang talaga. Lunes ngayon hindi ba? If I'm not mistaken. Break nyo Lunes. Dahil Martes hanggang Linggong shooting nyo.
Sabi ko dahil yun naman ang totoo. Napalunok si Emily at nag-iwas ng tingin. Alam mo siyang mapapangasawa ko, hindi ba? Basag ko sa katahimikan. Tumango si Emily. Bakit mo nagawa yun? Kaibigan pa naman kita. Hindi mo ba naisip ang mararamdaman ko? Mapait na sabi ko. Hindi siya umimik kaya nagpatuloy ako. Our first night. Ngumisi ako. Dapat akong kasama niya. Pero bakit naging ikaw? Oo nga, arranged marriage lang yun. Pero asawa ko na siya ng gabing yun. Emily, kaya bakit pinatos mo pa rin? Pagpapatuloy ko. Wala akong pakialam kung nasasaktan ko siya. Gusto kong ilabas ang nararamdaman ko. Mabigat sa loob eh. Kahit sabihin kong okay ako, deep inside ay alam kong hindi. Nakakapagod magpanggap na masaya ka sa harapan ng iba. Kahit ang totoo, sa loob ay durog na durog ka na. Hindi naman ako paminta pero nadudurog din ako. Alam mo siyang mapapangasawa ko. Tapos kaibigan kita. I trailed off. Kaya bakit mo yung nagawa? Imagine may shock na umamin si Lucas. Ang sakit nun para sa akin kasi pinagtaksilan niyo ko. Ang sabi niyo sa Ilocos ay hindi kayo magkakilala, hindi ba? Eh di nagsinungaling kayo ulit sa akin. Bakit sa tingin mo ba ay hindi ko malalaman? Walang sekretong hindi nabubunyag, Emily. Kahit kaibigan kita, ay magagalit at magagalit pa rin talaga ako sa iyo. Wala man na siyang kari-reaction sa muka maliban sa nakausling labi niya. Hindi ka ba magsasalita? Tanong ko pa. Tumikim siya at saktong sinerve ang order namin kaya napatahimik kami. Nang umalis ang waiter ay nagsalita siya. Remember my story? Napakunot noo ako. Ano story? My dream man, sagot ni Emily habang nakangiti ng mapait. Ang lahat ng gusto ko sa isang lalaki ay nasa kanya. Hinahangaan ko siya simula't pagkabata niya, Celine. Mabait siya sa akin. Lagi niya ako nililigtas noong bata pa kami kasi parati akong binubuli. Tumigil siya na parang inaalala ang nakaraan niya. Nang malaman niyang may pagtingin ako sa kanya ay lumayo siya. Sobrang nasaktan ako pero hindi ako tumigil. Nang makapagtapos siya ng college ay tinake over niyang company nila. Siyang nag-manage noon at nasa tabi niya lang ako palagi. Lagi akong present kapag kailangan niya ako. Napakasungit at hindi ko man lang siya nakitang umiti pero minahal ko pa rin siya. Napayuko si Emily at nagpunas ng luha habang ako'y nakatitig lang sa kanya. Ang bilis ng kalabog ng puso ko ngunit hindi ko magawang maawa sa kanya. Hindi niya lang ako sinaktan emotionally o hindi pati physically. Minsan inasampal niya ako dahil dikit ako ng dikit sa kanya. Pinakaayaw niya sa lahat ay yung may dumidikit sa kanya. He is half Italian, half Filipino, baka hindi mo alam. Noong elementary siya hanggang sa second year high school ay sa Italy siya nag-aral at oo, sumama ako sa kanya doon at noong malaman niya ay mas lalo siyang nagalit sa akin. Fast forward, kahit ayaw niya sa akin ay pinagtatanggol pa rin niya ako. Astig ano? Sarap sa matres. Hanggang sa isang gabi nagkayayaan kaming uminom. Ako, ang kuya niya at ang mga kabarkada namin. Bigla akong kinabahan, pinilig kong ulo ko't saka nagsimulang sumubo ng pagkain. Pinlano ko lahat yun, nilagyan ko ng gamot ang inumin kaya natapos kami sa higaan. Ngumisi si Emily. Inangkin niya ako. Oo, may nangyari sa amin, hindi man siyang nakauna sa akin, ay okay na ako doon. At least, natikman ko siya, hindi ba? Pero tumigil agad siya, alam mo ba yun? Tumawag ang daddy niya at sinabing ikakasal na siya. Imagine nang iwan niya ako mag-isa sa kama. Parang hindi siya nadroga. Umalis siyang parang wala ko doon. Tumulo ang luha niya kaya napaiwas ako ng tingin. Despite of what we have done, I still love him from afar. And yes, that man is Lucas, Celine. He is your husband. Nahulog kong kubyerto sa tiles. Tigalgal akong tumingin sa kanya. Punong-puno naman ang luha ng mata ni Emily habang nakangisi. Nakalimutan niyang may nangyari sa amin kaya pagkatapos ng kasal niya nilagyan ko ulit ng gamot ang inumin niya. Ang pinagkaiba lang ay naalala niya ako kinabukasan dahil nagising siyang katabi ako. Alam mo bang galit na galit siya? Ang sabi niya ay mali raw yun dahil pinagtaksilan ka niya. Pagpapatuloy niya, naluhan na ako. Noong hindi pa kayo magkakilala ay lagi niyang tinatanong kung anong pangalan mo sa akin dahil palagi kitang kasama. Pero imbis na akong makita niya ay ikaw. Alam mo bang one time nahuli ko siyang in-stalk ka sa FB? Sinave pa niyang profile mo tapos nilagay sa wallet niya. Kaya masisisi mo ba ako, Celine? Nagmahal lang naman ako. Galit ako sa iyo kasi imbis na ako ikaw yung pinakasalan niya.
Galit ako sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ama mo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi lulubog ang kumpanya namin. Pasalamat ka't hindi ka napatay ng mga tauhan ni Daddy. Pasalamat ka't nandun si Lucas na niligtas ka. Sigaw ni Emily kaya napatingin na sa amin ng mga tao. Inawat na rin siya ng mga guard, pero dinuro-duro niya ako. Oo, kami ang nagutos na looban ng kumpanya niyo. Kami rin ang nagutos na patayin ka. Kaibigan kita pero gusto mo na sa'yo lahat? Inagaw mo lahat sa akin. Babawi ako't ipapapatay kita. Kapag namatay ka na, babagsak ang pamilya mo't mapapasakin na si Lucas. Gusto mo ba yun? Nakangisi si Emily na parang nasisiraan na ng bait. Akin siya, Celine. Nauna ko sa'yo. Hinila na siya ng mga guard, kaya nawala na siya sa paningin ko. Napatulala ako sa pagkain. All this time sila may kagagawan ng lahat. Nakakatawa. Noong nilooban ng kumpanya namin ay si Emily ang tumulong sa akin. Dinamayan niya ako. Noong nawala ang kapatid ko sa loob ng tiyan ni Mami ay hindi niya ako iniwan. Pero pakitang tao lang pala lahat ng yun. Pinagtaksilan niya ako. Siya ang nagutos na barilin ako. Hindi ako makapaniwala. 20 years na pala niya kaming niloloko. Magkaibigan ng daddy niya at daddy ko, kaya simulat sa pool ay magkaibigan na kami. Hindi talaga ako makapaniwala. Tila nananaginip lang ata ako. Saktong bumukas ang pinto, tumakbo si Lucas papunta sa akin. Saka ako niyakap ng mahigpit. I'm sorry. Paulit-ulit na sabi ni Lucas. Napahikbi naman ako. Bakit ka nagsusorry? Hindi siya sumagot at niyakap lang ako. Hindi naman ako galit sa iyo eh. Uwi na tayo? Minitian ko siya. Nag-aalala naman siyang tumingin sa akin. Okay, let's go home baby. I love you. Hinalikan niya ako sa noo at saka inalalayang tumayo at siya rin na nagbayad ng bill. Nang makarating kami sa bahay ay pumalahaw na ako ng iyak. Ang sakit kasi si Emily lang ang kaibigan ko, pero niloloko lang pala niya ako. Siyang palaging nandyan para sa akin. Hindi niya ako iniiwan. Tapos palabas lang pala yun dahil siyang kalaban namin. Si lahat ng pamilya niya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Muntikan na ako mamatay dahil sa utos ng kaibigan ko. Kinabukasan itulala lang ako sa kwarto. Gusto ko mang sabihin kay Daddy pero hindi ko magawa dahil nasa ospital pa rin siya. Nagpapalakas. Nakakainis naman itong buhay na ito. Hindi ko ba talaga deserve maging masaya? Matapos magbihis ay bumaba ako sa kusina. Nakita ko nagluluto doon si Lucas. Ano yan? Kunot noong tanong ko. Nag-aalala ko kasi hindi siya marunong magluto. Baka masunog niya tong buong kusina. Noodles? Napakamot pa si Lucas sa ulo niya at awkward nang ngumiti sa akin. Patingin nga. Naglakad ako papalapit sa kanya and guess what? Durog at super sagi na ng pasta. Natampal ko ang aking noo. Bakit nadurog? Kalmadong tanong ko. Na-stress na talaga ako kasi dinurog ko. Hindi ba siya nasagot ni Lucas? Magsasalita na sana ako nang pumasok si Kuya Sian sa bahay at may dalang bata. Babaeng bata. Good morning, nandito ng gwapo. Mahanging bati niya. San po banda di? Sabat nung batang kasama niya. Di? As in daddy? Napakunot-noo ako lalo. Sinong batang yan? Dito tinuro pa ni Kuya Sian ang mukha niya. O tapos? O kuya, mainggit ka please. Binalikan ako ni Marga. Masayang sabi ni Kuya Sian. Napamura si Lucas. Naguguluhan akong tumingin sa kanila. Marga? Sino si Marga at sino tong batang to? Sino si Marga? She came back with my baby. Masayang sabi ni Kuya Sian. How is she? Si Lucas naman yun habang yung bata naman nakangiting nakatitig sa akin. Nasa 6 na taong gulang siguro siya. She's fine and she's mine. Nakangising sagot ni Kuya Sian. Hindi bagay sa'yo si Mami di. Nakangusong sabi ng bata. Tumawang dalawa. Nag-uusap na naman sila na parang wala ako dito. Hindi na ako nag-almusal at umakyat na lang ako sa kwarto ko at doon nagkulong. Nilako na rin ang pinto. Para akong hangin kanina. Nang makita ni Lucas ang dalawa hindi man lang niya ako pinansin. Tumitig ako sa ceiling, mag-isa na naman ako. Si Mami at Daddy wala sa tabi ko. Si Emily niloko ako, si Lucas, ayun nandun sa baba. Ang dami kong iniisip ngayon, gulong-gulo ng utak ko. Feeling ko mag-isa lang ako sa mundong ginagalawan ko. Nakakapagod maging malungkot, hindi ko ba deserve na sumaya? May kumatok sa pinto pero hindi ko yung pinagbuksan. Kahit gamitin niyang duplicate na susi, hindi pa rin niya yung mabubuksan. Dinobol ako eh. Gusto ko kasi mapag-isa ngayon. Hindi ako suicidal na tao. Pero ngayong oras na ito parang gusto kong mawala na lang sa mundo.
Napapagod na ako. Hindi ko nagagawa lahat ng gusto ko. Gusto ko mag-tour around the world pero hindi pwede. Hindi pwede dahil baka mapahamak ako. Gusto ko ng buhay na normal. Hindi ganito. May pera nga kami pero hindi ko magawa ang gusto ko. Naiinis ako sa mundo. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit ba unfair ng buhay na to? Gusto ko lang naman maging masaya. Bawal ba yun? Kinuha ko ang cutter na nasa drawer sa may bandang gilid ng kama ko. Ginagamit ko yun sa mga projects ko pero ngayon gagamitin ko yun sa sarili ko. Parang wala nang silbi ang buhay ko eh. Yung daddy ko nasa ospital, malalang kalagayan niya. Yung kaibigan ko pinagtaksilan ako. Yung asawa ko, napapabuntong hininga ko. Si mami na lang naiwan para sa akin pero suko na ako. Mahina akong tao. Dahan-dahan kong hiniwang palapulsuhan ko. Napapikit ako dahil mahapdi yun. Sumisirit ang dugo pero tinuloy ko pa rin ang ginagawa ko. Pinanatili ko nakapikit ang mata ko dahil ayaw ko makita ang dugo ko. Natatakot ako. Patawad mami, Daddy Lucas, Tito Mon, Tita Lenny, Kuya Sian at Ate Angelica. Mahal ko kayo. Hindi naman ako mamamatay kaagad. Maubusan ako ng dugot, yun ang ikakamatay ko. I cut my wrist again. This time ay mas malalim yun. Ilang ulit ko yung inulit hanggang sa nanghihina na ako. Nabitawan ko ang cutter na hawak ko bago ako nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Mahal na mahal ko kayo. Patawad, paalam. Lucas POV. When did she came back? I asked my brother while playing Tricia's hand. This baby girl is so cute, just like a doll. Kahapon, nagulat nga ako eh. May kumatok sa kwarto ko tapos yung nakita ko. He said while combing her hair using his hand. Inggit ka na naman sa kapugihan ko, mahanging sabi niya. And I just rolled my eyes. Bakla ka tito? She asked innocently. I'm not, I hissed, and then I remember my wife. She also called me gay. I smiled at that. Wait, where is she? Nandito lang siya kanina ha? Masyado kang defensive kuya. Pangasar ng kapatid ko pero hindi ko siya pinansin. Nasaan siya? Napatingin kami sa itaas nang may marinig kaming kalabog. Nagkatinginan kami ni Sian at sabi na napaawang labi. Shit, I cursed. My wife, goddammit. I hurriedly ran, not minding the stair steps. I tried to open the door but it is locked. The duplicate key. Binuksan kong pitaka ko para kunin ang susi. I cursed again nang hindi pa rin nabubuksan. Ano nangyari? Sian asked. Ayaw mo buksan. Si Celine, shit. I'm going crazy. I am now shaking. Baka kung anong masamang nangyari sa kanya. I told her before that I won't let that happen. We both kicked the door but it won't budge. What should I do? My wife? What if something's bad happened to her? No, mababaliw ako. Hindi ko yun kaya. Ayaw kuya, tumakbo siya pababa. Baby, open this please. I frustratedly begged. I'm going nuts. I knocked multiple times but she didn't bother to open. Sian came back holding a chainsaw. He's breathing hard like me. He is also shaking. I can't think positive right now. He used the chainsaw to open the goddamn door. I cover my ears. The sound of that fucking chainsaw irritates the hell out of me. And finally, the door opened. I hurriedly went inside but I froze on what I saw. Hindi, my wife is lying on the floor with blood covering her. Walang kakulay-kulay ang labi habang humihinga ng paghinga. With the cutter beside her, I can't move my body. Sian carried her. Ang asawa ko, shit, I feel nothing. My heart is beating so damn fast and loud while tears started flowing on my cheeks. My wife, my beautiful wife. Why did she do that? My heart is shattering into pieces. What kind of husband I am? I let my wife do that. I won't forgive myself. I should stop her. I heard sob at my back. I turned my head and I saw Tricia crying and shaking in fear. Saka lang ako natauhan. My wife, I carried Tricia and went to my car and drove towards the hospital. My baby needs me. She badly needs me. Celine's POV. I opened my eyes. Wala ko ibang makita kung hindi puti. Napatingin ako sa harapan ko, ang liwanag. Anong meron? Celine baby, please come back. Boses yun ni Lucas ngunit nang ikot kong mata ko ay wala akong makitang iba maliban sa liwanag. Patawarin mo ko, hindi kita nabantayan. Patuloy niya pa ngunit napangiti lang ako. Ilang sandali pa'y bumukas ang liwanag, may naaninag akong paa, naglalakad palapit sa akin. Sino sila?
Nasaan ako? Apo, Celine, apo ko. Nalaki ang mata ko nang makita ko si Lola sa harapan ko tapos kasama niya si Lolo. Celine, nabuhay po kayo ulit? Hindi makapaniwala ang tanong ko. Patay na kaya sila? Pero saglit, ibig sabihin nun patay na rin ako? Shit, bawal magmura apo ko. Sabi ni Lolo, nababasa nilang isipan ko. Hala, oo nababasa namin. Patay na po ba ako? Naiiyak na tanong ko. Paano sila Lucas, yung asawa ko? Gosh, bakit ko ba kasi yung ginawa? Nagsisisi na ako. Ayoko pang mamatay dahil marami pa akong pangarap sa buhay. Nasa yung huling desisyon na po. Si Lola, ano po? Gusto mo na bang sumama sa amin? Pag sumama ka, mamamatay ka ng tuluyan. At kapag hindi, makakabalik ka pa sa pamilya mo. Nakangiti siya sa akin habang sinasabi yun. Mamili ka ng maayos po. Masyado ka pang bata. Abutin mo muna ang pangarap mo. Nais mo bang iwan ng asawa at pamilya mo? Parang nangungonsensya si Lola habang sinasabi yun, kaya napasimangot ako. Gusto ko pang makabalik. Sige, you choose the right path, apo. Pakisabi sa mami at daddy mo, mahal na mahal ko kayo ha? Mahal na mahal din kita, apo. Si Lolo. Napaluha ako, namimiss ko na sila. Babantayan namin kayo, hindi namin kayo pababayaan. Mahal na mahal ko rin po kayong dalawa. Lolo at Lola, payakap naman po. Lumapit sila sa akin at tumulong luha ko nang mahawakan ko muli sila. Pero mabilis lang yun dahil may liwanag. Malaking liwanag. Masakit yun sa mata kaya napapikit ako. Nang imulat ko mata ko'y wala na sila sa harapan ko. Saan sila nagpunta? Bumalik ka na apo. Naghihintay sila. Wife, I love you. Please open your eyes. Narinig kong boses ni Lucas kaya napangiti ako at parang may kung anong liwanag ang nagpakita sa harapan ko. Lumapit ako doon nang marinig ko sila Lola. Pumasok ka na, naghihintay na sila. Nang makapasok ako sa liwanag, bigla akong nagising. Bumangon ako sa higaan ko, nauhaw ako. Tubig, sabi ko't napalunok-lunok. Aligagang inabot sa akin ni Lucas ang container. Ininom ko lahat yun hanggang sa maubos. Niyakap niya ako ng mahigpit kaya napangiwi ako dahil nasagi niya yung kamay ko. Aray, masakit. Napangiwi ako. Sorry baby, I'm just glad that you're already awake. May pinindot si Lucas na kung ano sa likod ng higaan ko. Ilang araw akong natulog. Kinakabahang tanong ko. 1 linggo? Simpleng sagot ni Lucas na ikinawang ng labi ko. 1 linggo? Ang tagal naman. Kinailangan mong salinan ng dugo dahil maraming nawala sa'yo. Mabutit na iabot ka pa sa ospital, Celine. Sobrang nag-alala ako. Akala ko mawawala ka na. He exclaimed at natigilan ako na unti-unti nang nahulog ang ilang buti na luha sa mata ni Lucas. Nag-iwas ako ng tingin at naging emosyonal bigla. Sorry, yun lang ang nasabi ko. Kasi kahit naman ilang sorry hindi na may babalik kasi nangyari na. Magpasalamat na lang ako kasi buhay pa ako. Mabutit na buhay si baby. Nakangiting sabi ni Lucas. Talagang mabubuhay ako kasi pinili ko yung natigil ako sa pagsasalita na ma-realize ang sinabi niya. Baby? Tigagal na sabi ko. Yes, Mrs. Santiago, you're pregnant. Masayang sabi niya kapag kuwan. Napaawang labi ko't napatingin sa tiyan ko. Flat pa yun kaya hindi talaga mahalata kung buntis ba ako o hindi. Namalisbis ang luha ko, ang tanga ko. Paano ko nadamay si baby? Shit. Baby, patawarin mo si mami ha? Ang tanga niya kasi eh. May rason na para hindi mo ko maiwan. Nakangising sabi pa ni Lucas. At dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.